So, eto na nga at ituturo ko sa inyo kung paano ko to ginawa or binake ang ating moist chocolate black forest slice cake na pwedeng-pwede ninyong ibenta. Madali lang yung mga sangkap na kailangan natin. Kaya tara at atin na ang umpisahan. Bali dito nga mga manay, nakaready na yung mga kailangan nating sangkap. So, kakailanganin natin ng cake flour. So, nakatimbang to ha. Then, gagamit tayo ng dark cocoa powder. So, any brand naman, pwede nyo pong itry. Then, syempre, hahaluan natin to ng iba pang sangkap gaya ng baking powder, pampaalsa. So, lumalabas naman po sa screen ha. Then, meron tayong baking soda. Maglalagay din tayo dito ng konting asin, pambalance. So, eto po ay naka-grams para po dun sa mga gusto ay timbang. Then, sa mga magtatanong naman mga manay na pwede ba na into measuring cups, meron din po tayong recipe nun. Hanapin nyo po yung moist chocolate cupcake ko. So, yun po, naka-cups yun mga manay, kaya pwede nyo rin pong itry. So, hahaluin natin to para mamix ng maayos yung mga sangkap na nilagay natin. At pasyensya na kayo sa boses ko mga manay ha, kasi may sipon ako ng mga oras na to. Matagal na tong video na to nagawa ko, kaso ngongo ko ng mga ilang araw, kaya eto, okay na. So, sa isang malinis na lagayan, pagsasamahin natin yung wash sugar at dark brown sugar para mas moist yung ating cake na gagawin. Then, mas mainam na tanggalin natin yung mga buo-buo na yun or durugin natin na maigi para talagang matunaw yung asukal natin. At wag din palang kalimutan mga manay ha, yung gagamitin natin na harina ay salain ng 1 hanggang 2 beses para hindi kayo ma-overmix. So, dito ilalagay na po natin yung 3 piraso na itlog na medium size ang sukat. Then, mix natin ng maigi. At may kailangan tayo dito, kailangan natin ng warm water mamaya. So, itabi muna natin yon. Hahaluin muna natin to ng maigi. So, ginagawa natin to para matunaw po yung asukal natin. At kung wala naman kayong dark brown sugar, pwede naman na pare-parehas na wash sugar. Pero mas mainam meron kayong dark brown sugar para mas moist. Then, maglalagay tayo ng canola oil. Eto mga manay, maganda to para yung cake ninyo, kahit ilagay nyo sa chiller, hindi po titigas yung cake ninyo. So, pwede naman kayong gumamit ng palm oil, coconut oil. Nasa inyo na yan. Then, meron tayo ditong isang stick ng coffee powder. Any brand din po ng coffee powder, pwede nyo pong itry. So, ito lang yung nandito kasi ito yung ginagamit kong pangkape mga manay. Ito kasi yung kinakape ko. So, imimix na natin yan dyan. Or pwede nyo na rin po yung tunawin sa warm water na sinabi ko. Para talagang tunaw na tunaw. Pero ako, nilagay ko na rito. So, ito naman ay optional. Pero maganda yon para may bitter taste. So, maglalagay tayo ng mga 1 teaspoon ng vanilla extract. Ayan. So, mix lang natin ng maigi. Then, kapag okay na, so dito, maglalagay na tayo ng fresh milk. Pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk. Or kung nagtitipid, pwede rin naman ang puro tubig. Basta, yung mga sangkap or yung ingredients na lumalabas dyan sa screen, sundan nyo lamang po para hindi kayo magkamali. Then, mix po natin. So, hinahalo natin para matunaw talaga ng maigi yung asukal. Then, kapag okay na, ilalagay na natin dito yung tinabi natin kanina na dry ingredients. So, mas mainam po, wag nyo pong ibubuhos lahat para po hindi kayo ma-overmix. Ilagay nyo muna yung kalahati para po ma-absorb ng dry ingredients natin yung liquid. Ayan. Then, mix lang po natin. Pwede rin naman kayong gumamit ng hand mixer. So, yun nga lang po mga manay, mas magandang okay na yung ganito. So, ang kagandahan lang, para po hindi tayo ma-overmix, salain natin yung harina. Kasi minsan, di ba, may buo-buo pa yan. Ayun yung nagiging tendency, bakit may puti-puti yung ating cake kapag nabibake. Then, mix lang po ulit natin hanggang sa maging smooth na yung texture niya. Ganyan. At dapat naka-ready na rin po yung inyong warm water mga manay. Ito pong ganitong recipe, napakadali lang po neto, pero yung iba nagkakamali pa rin sila kasi nga na-overmix. Bakit ba na-overmix? Kadalasan kasi yun nga po, hindi sinasala yung mga harina, kaya ang nangyayari, mas matagal yung paghahalo. Kapag po kasi nasala yung mga ingredients na ginamit natin, hindi ka matatagalan ng pagmix. Konting halo lang, so tunaw kagad lahat yung mga sangkap na nilagay natin. Ayan, nakita nyo, konting halo lang, okay na. So, yung texture neto ay malabnaw po talaga. So, normal po yan kasi nga warm water yung nilagay natin para ma-assure natin na matunaw po talaga yung cocoa powder at sugar
na nilagay natin. Then, kapag ganito na, dapat i-ready na natin yung lalagyan natin, yung ating mga pan or yung mga cupcake natin. So, eto po yung gagamitin ko kasi nga, i-slice ko yung cake natin. Ayan. Kasi kapag pupunta kami ng mga coffee shop or lumalabas kami, ewan ko ba, ang mga bata, kahit ako, hindi mawawala na mahilig sa mga cakes matatamis. So, naisipan ko na mag-bake para kahit papaano meron dito sa rep namin, pwedeng kainin ng mga bata. Then, ililipat natin na sa ating pan. Naglagay ako ng parchment paper, mga manay, para mabilis natin matanggal. At dito, dapat naka-preheat na po yung oven natin. Sa init na 150 Celsius ang init. Ibibake po natin ng 1 oras. Then, after ng 1 oras, ganyan po yung kalalabasan. I-check nyo po ng toothpick, mga manay, ha. Iba-iba po kasi ang init ng oven natin. Katulad nito, nag-crack. Malakas yung 150. Dapat mga nasa 140 lang ganon. So, kailangan yung i-check. Kapag may dumikit pa sa toothpick, add kayo ng ilang minuto. Set aside muna natin yon at habang pinapalamig natin, gagawa tayo ng ating icing natin. Kasi ang masarap sa Black Forest, mga manay, ay whipping cream. So, mga ganito. Yung light lang yung flavor niya, yung para kang kumakain ng ice cream. So, bali, ang gamit ko ay yung ganitong brand. Tapos, naglagay lang ako ng mga 1 and 1/2 cup ng whipping cream. Then, imimix natin to into high speed ng mga wala pang 6 na minuto. Basta chilled na chilled. Overnight, mga manay, ha, para maganda po yung alsa. Bawal din tong ma-overmix kasi kapag na-overmix siya, para siyang nagiging, nagbubutas-butas. So, mas mainam na kailangan sakto lang din yung pagkakamix para maganda po yung kalalabasan ng inyong icing. Then, next naman natin, kakailanganin natin dito ng chocolate bar. Mas mainam gamitin nyo dark chocolate, mga manay, para hindi siya nakakaumay. Pero nasa inyo na yun kung anong gusto nyong chocolate. Then, gamit kayo ng peeler o yung pambalat ng gulay. Ganyan. Kadkarin nyo ng ganyan. Kasi ilalagay natin to sa pang-ibabaw mamaya Then, yung mga natitirang buo-buo, tunawin natin yan sa microwave. Naglagay lang ako ng mga 2 tablespoon. Tapos, mga 70 or 100 grams lang yata na chocolate yun kasi tira lang yon. Then, imimix natin. So, ipang-iibabaw natin. Ito naman ay optional. Kahit wala neto ay okay lang. Kaso dahil meron ng tirang buo-buo para walang sayang, gagawin kong ganache para dun sa ating cake. Then, set aside. So, dito nga tatanggalin na natin dun sa pan yung ating cake. Ganyan. At ipapakita ko sa inyo kung gaano to kamoist. So, tandaan ha, maglalagay ng parchment paper at huwag kagad tatanggalin ng mainit pa para maiwasan na magbitak or magkalagas-lagas yung cake ninyo. So, dito ko siya nilagay. Then, eto yung gagamitin kong cherries, mga manay. Ganito yung brand. So, nabibili to online. Meron din sa mga grocery. Check nyo lang. Then, itong pinaka-syrup ng cherries natin na pinakita ko sa inyo kanina, eto yung ipang-papahid natin sa cake para may lasa. Alam mo, hindi ba pansin nyo, para mas lalo ding nagiging moist yung cake, lalo na kapag tinitikman, may lasa siya nakakaiba. Ito yon. So, kung ayaw nyo ng sobrang tamis, wag nyo lagyan ito. Pero kung gusto nyo ng may kakaibang lasa hanggang dito, tagus yung lasa ng cherries, lagyan ninyo. Ganyan. Then, pagkatapos natin pahiran, ilalagay na natin or ibuhos na natin dito yung ganache na ginawa natin kanina. So, pasyensya na kayo kung mas mabilis yung boses ko at hindi masyadong, alam ko para, kasi may sipon pa nga ako. Sorry naman. Gusto ko lang talagang ma-share sa inyo to kasi may mga nagme-message na sa akin. Kaya naman, eto na, gagawa na natin ng paraan para magawa ninyo. Then, lalagay lang natin yan sa ibabaw. At hayaan muna natin ng mga 5 minutes bago tayo maglagay ng pinaka-icing natin. Then after 5 minutes, saka tayo magpapahid. Kasi kaya natin ginawa para mag-set yung ating ganache na nilagay kanina. Kasi kung ilalagay kagad natin tong icing, magra-rumble yan. Then gumamit kayo ng ganitong scraper. Yung ganitong scraper, mga manay, nabibili to online. Mura lang to, 35 pesos lang yata to. Set na. So, madali lang tong bilhin. Meron din sa mga baking store. I-check nyo na lamang po. So, ganyan yung ginagawa ko. Totally talaga dapat wala yung mga gilid-gilid din kasi i-slice ko naman to. Tatanggalin ko rin yan mamaya Pero dahil marami tayong icing at nakaabang din yung anak ko, habang gumagawa ako, gusto niya ng tikman. So, lalagyan ko na rin dahil siya daw kakain ng mga nasa gilid. Then, saka natin ilalagay yung chocolate kanina na ginadgad natin. So, kung gusto nyo talaga yung parang curly, yung parang sa mga RR na pagka-slice ng chocolate,
gawin ninyo is patagalin yung nakastack muna yung chocolate sa labas, sa room temp, para mag-curl siya. Kasi ito galing sa rep eh. Kaya ayan, durog-durog. Then, magpa-pipe tayo sa ibabaw. Dahil nga 6 na slice lang yung magagawa nito, gamit ko po dyan ay 1M na tip. Then, saka tayo maglagay ng cherries sa pinakaibabaw para sa panglas natin. O, ayan na. Meron na tayong Black Forest cake slice. Then, slice na natin sa 6. Ito po, kung meron kayong mga cafe or nagbebenta kayo by online, pwede nyo itong itry para kakaiba naman. Pwedeng makabili ng nakaslice na Black Forest. Kasi 'di ba kadalasan yung mga buuan, 'di ba, mga round cake yung nabibili. So, eto kahit papaano makakakain kayo ng maliit na portion. Then ito nga yung binawas natin. Dahil sabi ko nga sa inyo, babawasan natin 'yan. Dahil hindi magkakasya dun sa clamshell natin. Ayan lalagpas din kasi. At maglalagay na tayo. Ang dali lang, no? So, pwede rin kayo maglagay ng filling sa pinakagitna pero masyado nang magastos yun. Kayo na yung bahala kung gusto yung ganon. Kaya nga tayo naglagay ng chocolate ganache sa ibabaw para kahit papano, talagang mararamdaman mo ang sarap ng cake. Diba? May ramdam na ganon, may hugot pa. So, eto na nga, ganon lang kabilis. Kala mo, ganon lang talaga kadaling mag-bake, no? Tapos na tayong gumawa ng ating slice Black Forest cake na pwedeng-pwede nyo pong ibenta. At syempre, titikman natin yan. Ang nagustuhan ko dito mga manay, napaka-moist. Tapos, yung icing na ginamit natin, talagang saktong-sakto kasi parang kang kumakain ng ice cream. So, itry nyo to mga manay. So, muli ako ang inyong madiskating nanay. Bye-bye!